na namang bagong online loan platform ang nakita ko sa Google Play Store, guys. Papahiram daw siya ng up to 50,000 pesos. Pero kahit na mukhang bago yung loan app na to, 3K reviews na daw with 4.8 stars. Si GZ Lend. Online cash loan, something na under sa kay Goldzara Lending Investor. Well, unfortunately, itong si Goldzara hindi ko siya mahanap sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. Nakaproblema nga tayo sa mga online loan platforms na, well, andun sa list na yon, how much more yung wala. So, bago kayo mapadownload sa loan app na to, hoping na baka makahiram, panoorin nyo yung video na to para makapag-decide kayo at the end kung bibigyan nyo ba ito ng pansin or wag na lang. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at bago na namang online loan app, or I think, at least I think, kasi ngayon ko lang siya nakita, yung bibigyan natin ng spotlight. Pero, bago yan, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe muna kayo dito guys because we talk about stuff like this, mga online loan platforms. Iba na yung may heads up, diba? Wala po akong links or marketing. Dito, reviews, impressions about online loan platforms lang po talaga. Na-notice ko na meron na siyang 4.8 stars. At marami na nakapag-download sa kanya. Akalaan mo ba naman in 3 simple steps lang pwede kang makahiram ng up to 50,000 pesos? Para sa akin, number 1, red flag na po na wala po siya sa list of recorded online lending platforms. Pero siguro naman, diba? Huwag niyo munang i-download. Kahit na sinasabi niyang no hidden fee siya, nako, baka naman mawindang kayo ha. So, tingnan niyo na lang yung mga screenshots ko. Sabi niya fast approval daw, o di kaya fast rich. One government ID lang daw. Magbibigay ba kayo ng government ID nyo tsaka selfie nyo sa isang loan app na wala nga sa list ni SEC? Pero baka naman silipin na lang natin kung talaga bang okay yung loan app na to or hindi. Ayan. Sa mga nagbigay ng 5 stars sa kanya, duda rin ako. Pero may nagsasabi na auto-reject daw. So, aalamin natin yan. Pagkatapos kung i-download yung loan app, humingi po siya ng permission sa stuff like SMS information, picture information, device information, at pwede mong silipin yung privacy agreement niya kasi may link po siya sa baba. But kung nag-a-agree ka, nabigyan siya ng permission sa location, camera, and device, you need to click accept. At hingi po siya ng active mobile number. O yan, pinapakita niya 50,000 pesos naman daw. Muna kayo maniwala dyan. By the way guys, this is not financial advice. Yung video na to is simply sharing what I have seen and experienced, so based on personal experience, because yun nga, dinownload ko yung loan app para sa inyo. Tapos mo maglagay ng phone number, magpapadala po siya ng OTP. Nasa 20,000 pesos naman daw. Phone number pala yung nabigay. 0.05 interest per day, 91 days plus daw. Gusto mo magpatuloy, just click apply now. Kukolect po siya ng personal information like this one. Huwag nyo nang pansinin yung mga nasa taas na pa-epek-epek, pa-utot-utot na yan. Huwag na. Kasi magko-collect na siya ng information. Design lang yan probably ng app. From how many loans you currently have to monthly expenses, and then down to contact information, hihingi siya ng email or work information. So, optional na daw yung company name, number of children, Facebook link. At least optional. Kaya skip nyo na lang yan mga best. And then click next at hihingi po siya ng 3 contact reference na kailangan mong kunin sa phone book mo. Ayan, piliin ng mabuti. And hihingi po siya ng IDs. Yung IDs na pwede mong isubmit, pero pag-isipan, bago kayo mag-submit, tapusin nyo na lang yung video na to, unless gusto nyo talaga mag-submit ng national ID, postal, TIN, PhilHealth, SSS, voters, votes. So, ayan, red flag na yan, guys. Pag may typo, driver's license, voters ID, parang voters 5 passport, UMID card. O, pipicturean mo yan. At pagkatapos mo mag-picture, manual mong i-enter yung mga information mo. And then gender, and then magsa-selfie ka na. Really? Gusto mo ba talagang bigay yung picture mo sa loan app na to? Moving on, hingi po siya ng disbursement info like your e-wallet or your bank. GCash, Paymaya lang po. Tsaka Grabpay yung tinatanggap as a disbursement option. And then, ipapamake sure yan sa inyo na tama ba yung nilagay yung number o i-confirm nyo yan. Yung answer wrong, guys, baka mawala kasi yung pera. May 3,000 pesos, kunyari yun daw yung offer niya. Sabi 2 periods daw or 3 period. Huwag nyo nang pansinin yung 3 period na piso kasi ano lang yan, drama lang yan. So, lumalabas na 2 period, 7 days apart. Yung first, 1,799 yung babayaran and 1,800 yung second. I tried. Hinanap ko po if there's any info dito sa app na would state kung talaga bang
3,000 yung matatanggap or malay natin, baka magbigla tayo na may kaltas pala. Sa ganitong page, hindi mo po makikita yung information na yan. Nung kinlik ko yung click to get cash, tandaan nyo guys wala talagang info dito kung buo ba siya matatanggap or may kaltas. So yung next mo lang pwedeng gawin dito is to click to get cash. Before you click get cash guys, tapusin nyo na lang yung video na to. Humingi po siya ng rating. And I decided to just skip that kasi ba't ka naman magbibigay ng rating sa isang loan app, hindi mo alam kung ma-approve ka o hindi, di ba? 5 minutes daw, waiting for approval at review failed. O, ayan. Kaya pala, ang daming nasasabi na nangunguha lang ng information yung loan app na to. So, willing ka ba magbigay ng information mo sa isang loan app na wala nga dun sa list of recorded online lending platform sa SEC, o, di ba? Sino yung i-hold natin accountable kung hindi nga natin alam kung okay yung registration ng loan app na to. Pero may isa na mukhang, mukhang na-approve siya. Oo, 7 days to pay nga at may nag-indicate dito na 10% interest. So, para sa akin, red flag na po yan. In your face, pinakita talaga niyang review fail. Ayaw niyang i-approve sa 3,000. And wala talaga naka-indicate kung buo mo siyang matatanggap or what not. I see 2 red flags here. Number 1 is yung sa registration, and then yung breakdown na ang loan mo, hindi mo makikita while you're applying for this loan. And for me, that is something na medyo hesitant ako sa mga ganito. And I hope you made it this far, guys, because yung importante kasi meron kayong heads up sa isang loan app bago nyo subukan. Kaya this channel exists para ako mag-try ng loan app para sa inyo. Anyway, so for me hindi ko siya bet. Ayoko sa loan app na to. And kung hindi nyo rin siya bet, then meron tayo mga loan apps na legit. Yung totoong legit talaga. And na-review ko na sila dati and I think okay na rin yung experience ko. And so far, yung mga interest rates nila is acceptable naman. And you can find these reviews or these videos in this playlist. Legit loan apps by Ate Red. Hindi ko po pinopromote yung mga loan apps na andun. It's just that na-try ko sila and so far okay rin yung aking experience sa mga loan apps nila. So baka andun po yung loan app na swak sa needs nyo. But that is all for today. Before I let you go again and again, sasabihin ko, but at least it's just my opinion. Hindi po ako binayaran ng any company gawin to. It's based on my experience. And based sa experience ko, guys, I would stay away from GC Lend, which I think is GC Lend, short for Gulzara, whatever. So, hindi ko siya bet. Pero nasa inyo pa rin yan. I'll catch up with you on my next vlog. Alright, bye!